Dati takbo ng takbo, layo sa'yo, paastig lang ako. Puno ng galit, reklamo, pero wasak pa rin sa dulo. Ikaw yung kumatok sa pinto, tahimik pero sobrang totoo. Binigay lahat sa krus, kaya ngayon sa'yo ako susuko. Radikal na pag-ibig, Jesus, sa'yo kami buhay na handang magsuko. Lahat pati luha, pati ngiti, mamahalin ang kaaway. Kahit masakit sa dibdib mo, singon namin ang Diyos na buhay, handang magmahal ng solid. Welcome back to 11th Rock Punzalan Investigative, where we are seeking the truth, we are searching for context, and we are looking at revelation, where it leads our hearts back to Jesus Christ. And magandang araw po sa ating mga subscribers and sa ating mga first-time visitors sa ating channel. Today, ang ating pag-usapan, kapatid, ay nasaan ba ngayon ang Sodom at Gomorrah? And when you talk about Sodom and Gomorrah, isa po ito sa mga sikat na topic sa Bible when it comes to yung tinatawag na ng pagkakagunaw, no? Pagkakasira. And na minsan na-associate din itong Sodom at Gomorrah, lalo na sa naging kasalanan ng mga tao. And isa pong malaking katanungan, saan na kaya? Ano kayang lugar ito at matatagpuan pa kaya itong Sodom at Gomorrah na nababasa natin sa salita ng ating Panginoon, 'di ba? Kumpara sa panahon natin ngayon, can we still find this place? And so isa po ito sa mga sites doon sa sinasabi nila na possible na Sodom at Gomorrah. Ito pong lugar na to, ito actually this is in Numera or Edra, which we will explain later. Another is ito pong tinatawag na cosmic airburst. May kinalaman daw ito kung paano po nasira ang Sodom at Gomorrah, ang bayan ng Sodom at Gomorrah. Another ay ito pong sinasabing sulfuric items or materials na makikita po sa Dead Sea. At ito raw po yung mga naging dahilan ng pagkakasunog, pagkakatunaw ng maraming mga structures doon sa lugar ng Sodom. And so that we will have proper context on these things, let us first check kung ano po yung sinasabi ng ating Panginoon so that we can search the cities that are destroyed by fire and brimstone according to the word of the Lord. So in Genesis 19:13, it says, "Because we are going to destroy this place, the outcry to the Lord against its people is so great that He has sent us to destroy it." And in Genesis 19:24-25, "Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Thus He overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities." And so malinaw po rito na binibigyan tayo ng konteksto ng ating Panginoon na there is a great outcry. Merong kumbaga matinding reklamo or matinding pagsusumbong sa matinding kasalanan nito pong bayan ng Sodom. And so nagkaroon po ng judgment dito po sa kasalanan ng Sodom at sila po ay napuksa or napunish ng ating Panginoon. And actually, isa po sa mga, if you look at this verse in Genesis, this is one of the passages na masasabi mo talaga na ang ating Panginoon talagang mysterious kasi pag masdan nyo rito sa Genesis 19:24-25, it says, "Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah." So meron pong sinasabi na actively, someone rained down a burning sulfur on Sodom, no? Na nandoon sa lugar na yon. From the Lord out of the heavens. So another Lord is in the heavens, and it gives us an idea, no, ng ating Panginoon when you talk about the Father, the Son, and the Holy Spirit, di ba? And so from there, we believe na ang ating Panginoong Diyos ay talagang pinagmasdan po itong Sodom at mayroon pong evidence ng kaganapan po dito sa Sodom at Gomorrah. Kaya nagkaroon po ng judgment kasi nandun nga po yung Lord sa baba at yung Lord sa taas. And isa po ito sa mga parang context ng, but this is for another topic, etong ating usapin na to. But it gives us an idea regarding sa usapin ng ating Panginoon, no? Sa kanyang, I would say, if you believe in the doctrine of Trinity, which we do believe, then you will have an idea na even in the Old Testament, not only in the New Testament, ay pinag-uusapan na itong mga bagay na ito. And so malinaw po na ang Sodom at Gomorrah ay nasira or nawasak. And what were Sodom at Gomorrah? Ano ba itong mga Sodom at Gomorrah to? Ano itong mga lugar na to? So these are the cities of the plain, no? Tinatawag nilang Jordan Plains.
And nakilala po kasi itong lugar na to for extreme wickedness and sin. Matindi po ang kanilang kasalanan. There are theories kung ano po talaga yung kasalanan, but the prevailing theories are number one, yung hindi pagrespeto or pagbibigay galang sa mga bumibisita sa inyong bayan. Kasi in the old times, not in comparison to our times right now in the modern times, napakalaking bagay na dapat rerespetuhin mo yung mga bisita mo kasi yung mga distances ng mga cities noon malalayo, and people need to survive sa inyong bayan kapag lalo na pag nag-travel sa desert, 'di ba? Importante na inyong bibigyan ng hospitality yung mga dumadalaw na mga tao. Ang pangalawa ay it was mentioned that it was a sexual sin, no? And when you look at the background kung paano po nangyari po yun, di ba? If you remember, yung may mga dumalaw na angels, technically akala ng mga tao sa Sodom ay tao, no? Nung dumalaw po sila, they wanted to have I would say an illicit or an illegal relationship with them na ayaw ng Panginoon. At ito po ay nangyari nung panahon na yon. Kaya isa sa mga sinasabing theories na probability na bakit nasira po or bakit pinunish ng Panginoon itong Sodom at Gomorrah. But there are other theories, but those are the most prevailing theories kung bakit nasira po sila. And so they were destroyed by divine judgment ng ating Panginoon. And also, they became a symbol. So every time na may para bang itong lugar na to nasira, meron ko na rin, may lumabas na earthquake, mayroong matinding kamatayan ng mga tao, lagi nakukumpara. Napag-uusapan lagi, ay, it's yung parang Sodom yan. Yun yung nangyari din dahil sa kasalanan, no? It became a symbol of judgment of the Lord in the Bible. And ito pong Sodom at Gomorrah, 40 times po yung binanggit sa buong Biblia. And so in Genesis 13:13, it says, "Now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord." So dapat malinaw po sa atin yun. Wicked and were sinning greatly against God. And if you read the Bible, di ba, they were given a lot of chances to repent. And even sabi nga si Abraham, he pleaded to the Lord kung meron bang mabuting tao sa lugar na yon. Unfortunately, kapatid, if we look at it, talagang wala, ano? At naligtas lamang itong si Lot at ang kanyang pamilya, I believe not because of righteousness, but because of the plea of prayer nitong si Abraham. You know? And of course, the Lord is a forgiving God. They were given a chance itong buong Sodom. However, they still continue to sin. And sa dulo, Lot tried to save itong mga dumating na angels sa lugar nila, di ba? And he warned the people to get out of the place, but they did not. But the other people, they just remained in the place and continued on sinning against the Lord. So, biblical geographic clues. Saan ba po pwedeng ito tumira si Lot na masasabi natin ito yung lugar ng Sodom at Gomorrah? So in Genesis 13:10-12, it says, Lot looked around and saw that the whole plain of the Jordan towards Zoar was well watered. Set out toward the east, the two men parted company. Abraham lived in the land of Canaan. So, malinaw po na yung pinuntahan kasi ni Abraham tsaka ni Lot nung sila po yung naghiwalay, 'di ba? Kasi naalala niyo nagkaroon ng konting issues yung kanilang mga uh, shepherds. They were trying to graze doon sa lugar na yun para papakain yung kanilang mga animals o yung mga tinatawag na yung mga sheep nila. However, there was a conflict between kanilang parties, and so they decided to separate their ways. At ito pong si Lot ay pumunta technically ng east at si Abraham pumunta ng west. So si Abraham pumunta siya ng Canaan or the promised land, or technically in the future that will be Israel. Ito namang si Lot, pumunta siya sa lugar na masagana at very well watered, no? So he looked toward the Jordan Plain. Ito po yung nakita niya. So, ang isa po sa mga clues sa atin kung nasa ng Sodom at Gomorrah ay nasa plain siya, nasa patag, no? And then the region was well watered everywhere. So, napapalibutan po ito ng tubig, itong lugar na pinuntahan niya. So, it's a clue for us na dapat matubig yung lugar. And then, na-compare itong lugar na to dahil sa sobrang masagana yung lugar na pinuntahan ni Lot compared sa pinuntahan ni Abraham, para daw siyang Garden of Eden, no? And then, as we have previously said, Lot went to the east while Abraham went to the west. Pumunta po sa west itong si Abraham. And so, isa po sa mga historical background nito ay meron pong historian si Josephus, isa po sa mga popular, famous na historians, ay binanggit niya po itong Sodom at Gomorrah at sinabi niya itong lugar na to ay nandun sa malapit sa Dead Sea na tinatawag niya ng Lake Asphaltites. And
ito po yung papatunay na totoo itong Sodom at Gomorrah according to the ancient historians. So sinasabi niya, may mga remnants pa ng mga destroyed city doon sa lugar na yun. Yung mga nawasak na lugar doon, ng mga kabahayan, sa panahon ng Sodom at Gomorrah ay nandoon pa. Katabi nung Dead Sea daw, na tinatawag niyang Lake Asphaltites. Kasi para daw pang may mga namumuong asfalto roon sa paligid ng Dead Sea. Ito po yung isa sa mga sample, no? If you can see this in our slide, ay nagpapakita po na parang may namumong parang asfalto. And itong lugar daw na to ay talagang parang nasunog itong lugar ng Sodom at Gomorrah according to one historian, that is Josephus. And so meron pong iba't ibang uh, theories kung nasaan po itong Sodom at Gomorrah, and we have three candidates, no? And pagmasdan muna natin yung una, yung traditional. Ano po yung traditional na theory kung saan yung location nito, kung nasaan po itong Sodom at Gomorrah. At ito po yung Southern Sea, Dead Sea candidate. Kasi sa around the Dead Sea, may iba't iba silang location ng possible Sodom at Gomorrah. Pero ito, nandun daw sa timog, sa south. So ito po yung lugar ng Bab Edra, as I mentioned a while ago, and Numira. So Numira and Bab Edra ay ito po yung mga, kumbaga, mga mainstream archaeologists. When they tried to research on this, they came into this place and they decided, and also they declared na ito pong Bab Edra and Numira in the southern part of the Dead Sea ang totoong Sodom at Gomorrah na lugar. So pag pinignan mo yung lugar, may mga birth layers, may mga lugar na nasunog, no? At merong ebidensya, there's proof that there was sudden destruction, may biglang pagkakawasak or pagkakasira ng mga lugar because of burning. And may mga kabahayan, mga residential areas na talaga namang sunog, na extensive, na talagang nasira itong lugar na to. And even sa tabi nun ng Numira at ng Bab Edra ay meron pong sementeryo sa tabi na ang theory nila, maaaring yung mga ibang namatay doon sa Bab Edra and Numira, which is technically in the ancient times, sabi nila ay Sodom at Gomorrah, ay inilipat doon sa cemetery na yun, na isang very massive and extensive cemetery. So, ano yung mga strengths ng lugar na to na para masabi na ito nga yung possible na site ng Sodom at Gomorrah? Number one, long-standing traditional location. So, by tradition, according to the people in the area, sabi nila ito na raw po yung Sodom at Gomorrah, no? And merong evidence na ancient destruction. When you look at the place, talaga namang mukhang nasunog, no? Nawasak itong lugar na to ng suddenly. However, may weakness itong theory na to. Why? Kasi when you look at the Bible, yung southern part, it does not equate with what was mentioned in the Bible, kung ano po yung geographic details. Yung geographic location nung lugar ng Southern Sea, ng Dead Sea, yung southern part ng Dead Sea, ay hindi po tumutugma doon po sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon, which is, kung naalala nyo kanina, binanggit yung Jordan Plains, di ba? Well-watered na lugar, sinasabi niya overlooking the Jordan Plains, di ba? Yun yung mga ano eh. And then, he went east from Abraham, who went west. So nagpunta sa kanluran si Abraham, nagpunta sa silangan itong si Lot. So when you look at it, parang imposible, no? So however, this is the traditional location na pinag-uusapan ng mga mainstream archaeologists. Another area na pinag-uusapan is yung area na nasabi ni Ron Wyatt, which is the Masada area, also near the southern part, I believe, but just I believe more to the eastern area noong lugar ng Bab Edra. And so yung claims dito, ang Sodom daw ay located sa malapit sa Masada. And bakit na banggit ito ni Ron Wyatt? Kasi marami nakita ron ng mga sulfur balls. And when you have sulfur balls, ito po ay isang material na kapag ka na-trigger po ito, anything can be burnt. Even mga stones, wood, anything can be burnt or melted technically. And so this is one evidence here na sinasabi niya na possible itong mga parang wafer-like structures na mga kabahayan na nasunog or natunaw, ito raw po yung evidence nung sulfuric balls na bumagsak galing langit. And so you can see here the ash formations of these destroyed structures. And it's an evidence for him and of the intense burning na nangyari nung pagkawasak ng Sodom at Gomorrah. That's the second theory. The third theory, and isa po sa mga prevailing theory nowadays, especially for the, I would say, Jewish scholars, the Bible scholars, ito po yung sinasabi nila mas possible na site. Ano? Ito po yung Northern Dead Sea candidate. So, sa Northern Dead Sea, ay, ito na tawag po nila itong Tal El Hammam. And so, yung research team ni Stephen Collins, siya po yung nagsabi
na ito pong lugar na yon, yung Tel Al-Hammam. And meron kasi ditong sa lugar na to ng Tel Al-Hammam, meron pong Bronze Age city na nakalagay dito, na nakalagak dito. And although this place is being mentioned as possible site of Sodom at Gomorrah, marami pong cities na naka-sandwich dito. Kumbaga, merong ancient city before yung time ng Sodom at Gomorrah na sinasabi, and then the time of Sodom at Gomorrah. And then after that, may another city that, kumbaga, that was built on top of the previous cities. And so, merong kahirapan ng konti kung pag-determine sa lugar kung ito po talaga yung tamang Sodom at Gomorrah. However, biblically sound itong lugar na to. Why? Because it is a strategic location that overlooks the Jordan Plain. So when you are in the area, you can overlook the Jordan Plain, no? And there is an evidence of sudden catastrophic destruction in the area, na parang talagang nasunog siya bigla, nawasak siya bigla itong lugar na to. And yung ano na yun, yung part na yun ng city na sinasabi niya, it was long abandoned. Yung period na yun, matagal na hindi tinirahan ng mga tao until merong another civilization that came in at nagtayo na po sila doon ng bagong bayan. And so, according to the Tel Al-Hammam theory or the Northern Dead Sea theory, na ito raw po yung Sodom at Gomorrah, ang dahilan daw po ng pagkawasak ng Sodom at Gomorrah ay yung tinatawag nilang cosmic airburst. So yung cosmic airburst ay, if you research on it, isa po itong galing sa kalawakan na nagiging dahilan ng pagkakasira ng mga would say territories dito sa mundo. And ang mga ebidensya nito, when you look at archaeology, yung mga melted pottery, yung mga natunaw na mga gawang material na gawa sa mud, di ba? And yung mga materials na yun, sometimes it develops yung tinatawag na quartz or glass or shocked quartz or glass. So parang nagiging glass material na itong banga-banga, which is impossible, di ba? Kasi para silang ceramic, and then because of the high heat, it developed into something like a glass. At ito yung evidence daw ng cosmic airburst because of the high heat. Over 2,000 degrees Celsius temperature daw yan. Yung tindi ng init nitong cosmic airburst. And so, they believe, according to their findings, na yung cosmic airburst above the city, it happened above the city and above the Dead Sea, and that vaporized materials, bahay, mga tao, any gamit talagang nawasak because of the extreme heat damage. And so, another point of contention when it comes to the Dead Sea, the Sodom at Gomorrah and the destruction by the Dead Sea, ay sinasabi po na maraming pong sulfur doon sa buong area ng Dead Sea, no? Napapaligiran ng mga sulfur balls na tinatawag. And ito pong sulfur burn evidence ay nakikita po sa Southern Dead Sea, sa Masada area ng kay Ron Wyatt, and sa Tol El Hammam. Now, the possible explanation kung bakit kumalat po itong mga sulfur balls na to sa buong lugar na to ng Dead Sea is if a large cosmic airburst occurred over the Dead Sea region, then the possibility is massive shockwaves spread across the basin. So definitely, probably na nabaha itong mga lugar na to. And then yung sulfur-rich area na itong Dead Sea, kasi maraming sulfur sa ilalim ng Dead Sea, ito po dahil sa pagkakaroon ng cosmic airburst na trigger itong mga sulfur na to, and then na-scatter ito sa buong area sa paligid ng Dead Sea, thereby causing widespread destruction into many areas, especially the southern part and the Masada area. Although sinasabi nila mas malaking concentration ng tinatawag na cosmic airburst mismo sa taas o tuktok ng Tol El Hammam, kaya yun yung mismong lugar nung Sodom at Gomorrah. However, yung mga sulfur balls mas kumalat po sa southern part at sa ibang areas compared to sa Tol El Hammam. And so debris and burning material may have been distributed north and south, no? Although may mga distribution ng sulfur balls sa iba't ibang lugar doon, but mas concentrated po siya sa south and the eastern area. So, exact location is still debated. Totoo po yan. Hanggang ngayon, pinagdedebatehan pa kung ano po ba talaga ang lugar ng Sodom at Gomorrah. So again, as we mentioned, ang mga major candidates natin is yung Southern Dead Sea, which is Bab Edra and Nomera. Another is Ron Wyatt's area or region, which is Masada region. And then the northern part, ito yung talagang pinag-uusapan ng mga scholars ng big possibility na ito ngayon, in accordance to the Bible din, itong Tol El Hammam. And so the main challenge is no archaeological inscription has yet been found stating this is the city of Sodom.
So hanggang ngayon, wala pa ring masabi kasi wala naman talagang archaeological finding na nakasulat o nakaukit sa isang papel or sa isang kahoy or isang semento na nagsasabi na ito po yung lugar ng Sodom. But these are all theories, no? These are all candidates. And so, out of all places, bakit Tol El Hammam? Number one, it fits the Genesis geography. So, kung ano po yung mga binanggit sa Genesis, malapit po siya doon. Kumpara sa doon sa dalawa ng Masada kay Ron Wyatt and yung mainstream archaeologists, which is the Southern Dead Sea ng Bob Edra and Numera, no? And so, we must be reminded that si Abraham pumunta siya sa Canaan, sa west, sa kanluran. And then si Lot, nagpunta naman siya sa timog, which is east. And he chose the fertile Jordan Plain. He settled in the region overlooking the Jordan Valley. And so, Tol Al-Hammam, mas malaking possibility na siya yung Sodom at Gomorrah, kapatid, kasi it matches yung sinasabi sa Bible. So, it was the east of Abraham, no, yung lugar na yon. It is near the Jordan River kasi it is a well-watered region. So, in the area of Tol El-Hammam, meron pong Jordan River and meron din pong katabi niya ang Dead Sea. So, napapaligiran siya kasi sabi, it was a fertile and well-watered region, kaya nga para daw Garden of Eden. And so it is also north of the Dead Sea, which is overlooking, no, the plains. And ito pong lugar ng Tol El-Hammam, napakalaki pong city nito. It was mentioned as the largest city in the area during the Bronze Age. So ito po yung pinakamalaking possibility na totoo nga na ito ang Sodom at Gomorrah, itong Tol El-Hammam. And so, where was Sodom, no? Kapatid, saan ba ito? Ito ba yung Southern Dead Sea, which is, ang evidence natin doon, yung sulfur and ancient destruction evidence. Yun po yung evidence na possible na sa Southern Dead Sea. Sabi naman nila sa Masada, kasi maraming sulfur deposits and may burnt evidence, yung mga wafer structures na nasira. Kumbaga, para siyang wafer or wafer biscuit sa yung istura ng mga bahay doon sa pagkakasira niya. But the prevailing one is the Tol El-Hammam theory dahil sa number one, strong geographical match in accordance to the Bible. And then may massive destruction layer na talaga namang yung binigyan natin samples, yung mga banga, yung mga ceramic wares or yung mga pottery ay naging para na siyang glass sa sobrang init na dumaan doon. Ibig sabihin, burnt destruction. There was a burnt tragedy, a big inferno came into that place that destroyed the whole city of Tol Al-Hammam. And then the Jordan Plain location, which sabi nga na ito na yung possible na kung saan punta sa east, ito pong si Lot. And ang explanation na the scientific explanation is cosmic airburst evidence. Ito rin po yung naging dahilan, which is if you're looking for the sulfur balls or the sulfur na nag-rain down from heaven, yung cosmic airburst, nag-cause po siya ng pagsabog niya sa taas ng himpapawid ng Sodom at Gomorrah or technically ng Tol El-Hammam, ay kumalat po yung sulfur galing sa Dead Sea at ito po yung kumbaga, itinapon pabalik sa mga bayan-bayan sa gilid ng Dead Sea, therefore causing widespread destruction all over. And let us be reminded, 5 cities yung involved dito, 4 yung nasira, 1 lang yung nakasurvive. And so we believe that this is the best fit with the Genesis narrative. And when we look at it, kapatid, it proves again that the Bible is true and that the Lord our God is true. Ayan. So, napakaganda po ng ating napag-usapan today when it comes to Sodom and Gomorrah. We hope and we pray na nag-enjoy po kayo sa ating mga napag-usapan. And we hope na makita muli namin kayo at makasama muli dito sa 11th Rock Punzulan Investigative, where we are seeking the truth, we are searching for context, and we are looking at revelation where it leads our hearts back to Jesus Christ. If you have any further comments, if you have suggestions, or you have anything that you want us to talk about, just reach out to us, kapatid. And pag-usapan natin yan as long as ito po'y tutugma sa salita ng ating Panginoon at ito po'y magpo-point out sa ating Panginoong Jesucristo, willing po tayo na pag-usapan yan. Ayun po mga kapatid, marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli and God bless. Dati takbo ng takbo, layo sa'yo, paastig lang ako, puno ng galit, reklamo, pero wasak pa rin sa dulo. Ikaw yung